Hi guys! Good morning ulit at welcome back ulit sa YouTube channel namin ni Papa Bisayan for today's video guys. Mabuti na lang po umaraw kasi kaninang umaga pagising ko makulimlim po yung panahon, malamig na malamig at saka mahangin. At ngayon naman po mahangin pa din po siya. Yung oras po is alas 10. Katatapos lang po natin magkikilos lahat mula kaninang umaga pagising natin. Actually umaga pa naman ngayon dahil alas 10 pa lang. At kaalis lang po ni Christian at saka ni Pix dahil pupunta na po sila ng police station, kukuha ng police clearance dahil kahapon hindi po sila in-entertain ng mga pulis dahil naka short kasi hapon naman yun at nagtry lang po sila Pix kung paano kumuha ng police clearance dito sa Katmon. So tinuruan naman po sila kung ano ang proseso. Ayun, ngayon mga po sila pugi, yung kaya-ayang tingnan na na kaanyuhan, nakasapatos, pantalon at saka naka t-shirt, pormado. Mabuti kung makukumpleto po nila yung kanilang requirements na para po sila makapunta na ng Balamban, makapasa na po ng resume ba yun or mga requirements na kinukumply nila para sa ina-applyan nila ngayon sa Balamban sa shipyard. So ayan, napaka-presko po yung panahon namin dahil yun hangin-hangin nga na minsan naman kumukulimlim na kahit may araw hindi mainit dahil may hangin nga. At tahimik po yung bahay ngayon dahil kami lang ni Papa Bits yung nandito. At saka masasabi ko, ngayon lang po ako nakahawak ng cellphone dahil pinukos ko muna yung mga gawain ko dito sa bahay. Ayan, nagsaing po tayo dahil malapit na pong mag alas 11. Nakapaghugas na po tayo at saka nakapaglinis na po lahat dito sa lababo. Ayan. At si Papa Bits maliligo. Siya po yung last na naligo. Nagpaano muna siya ng tubig. Nagpaagas dahil naubusan na. Imagine, ilan po kaming naliligo. 5 na kami dito. Tapos plus to. 7. So, ang isang drum, saktong-sakto lang po sa pagligo at saka sa paghugas. Kung kami lang po nandito, nakakadalawa lang po kami magpaagas ng tubig galing kila Sir Regan. Pero pag medyo marami po kami, yun, nakakatatlo sa isang araw. So nagbabayad naman po kami kila Madam. Bumabayad kami kung oras na po ng bayaran ng ilaw. Hindi po kami nag-a-advance na bumayad dahil baka pag time na po ng bayaran wala silang pambayad tapos so bali isinasabay na lang po namin. Sabi ko kay Madam, sabihan na lang po niya ako kung babayad na po sila. Yun, tinitimbrihan na lang po ako ni Madam kung magbabayad na po sila ng ilaw. Yan, nandito tayo sa kwarto. Mahangin talaga. Kahit hindi na mag-electric pan, mahangin. At yung mga anak pala ni Chichay, po niya, inilipat dahil takot po siya kay Shira. Ayan, yung isang tuta nandyan sa hindi makita. Ayan po, nasa puno ng niyog sila dito sa likod. Asan na ba yun? Yan. Nasa harap po sila, ang pwesto nila nasa harap. Pero pagtingin ko
nung isang araw nawala. Sabi ko saan dinala ni Chichay yung mga anak niya. Dito pala niya idinala. Dito sa may medyo mabato-bato. Inano niya kay kay Shera. Itinago kasi napakatapang talaga ni Shera. Si Luna nga ngayon takot na takot. Nandun na lang po siya sa silong ng misa, hindi na lumalabas dahil pag nakikita po ni Shera, inaano talaga siya, inaatake. Kaya yan si Chichay, yung mga anak niya, nilipat niya po dito sa likod. Ang sarap ng tulog. At mabuti naman lang na hindi umuulan ng masyado, ambon lang. Hindi pa nagbabaha, hindi pa po sila nababasa. Pag umulan ng na yan, kukuhain ko na lang po yan, tapos ilalagay dito, lalagyan ko lang sila ng patungan. Dito sa may banda ng bintana. Kasi naman po sa bubong, hindi naman po dyan masyado. Dati nandyan yan, dyan po inilagay ni Chichay. Tapos inilayo-layo pa niya, dinala pa dun sa likod. Inaano niya talaga kay Shera. Anak nga ni Sanya, kaisa-isang anak lang ni Sanya. Hindi ko naman po nakikita yun at saka hindi ko nadidinig na nag-anak na pala si Shera, si Sanya. Nag-anak pala siya dito. Dito banda. Dito po nag-anak si Sanya, diyan. Pagtingin ko ng isang umaga, pagkagising ko, nandito na po sa labas yung anak niya dito. Iwan ko kung sino yung nagpatay, si Sanya or si Luna. Hindi ko alam kung sinong pumatay sa kanilang dalawa, si Sanya ba o si Luna. Pero kasi yung nakita ko si Luna, inamoy-amoy niya, pero patay na yung anak ni Sanya. Tapos ito talaga si Shera. Yan. Inano namin po siya. Tinangkal. Kasi pag nakikita niya si Luna, tinatakbuhan niya kagad. Tapos, ayaw pa naman niyang bitiwan pag nakakagat na po niya. Si Luna yan, nandito lang sa likod. Dito lang po siya nagpipisto. Minsan dyan siya. Diyan po yung tulugan niya. Hindi po siya bumababa. Naging matapang si Shera ngayon na nanganak. Huwag ko sa kanya. Sabi ko sa kanya na buhayin mo yung mga anak mo na napakatapang mo ngayon. Pati ito si Bon, inaaway niya. Bon? Inaaway ka na. Shout out po dyan sa bagong subscriber ko. Hello po, magandang araw. Katatapos lang po natin maglibot-libot ng mansyon natin sa pagditinis. Ayan, yung tulugan ng mga bata. Inano ko naman po yung foam. Itinayo para na malinisan yung sahig. Winalisan ko. At saka dito, nilinisan ko na din. Kapag map na po tayo. Kasi busy po yung mga ko ngayon. Yung mga housemate ko. Naihatid naman po ni Christian si Sia kanina, mga alas 9:30. So, ang susundo naman po ngayon si Papa Beats. At saka naliligo na si Papa Beats. At hindi naman po tayo nakakapunta doon sa school nila Sia. Kasi yung papa yung naghahatid at nagsusundo. Hindi naman po papabantay si Sia. So, natusan kong bumili ng puto si Christian na paborito ko doon na pag snack time na nila Sia, ito po yung binibili ko. Puto na kamuting kahoy na yung palaman niya is bukayo. Yan. At naalala ko din po yung nanay ko
na yung hanap buhay ng nanay ko ganito din. Pag ano, paggawa ng ganitong puto. Ayan, yung palaman po niya is bukayo. Na minsan, pagpasok ko sa eskwelahan, pinadadala po ako ni nanay ng isang basket ng puto. Tapos meron lang po kaming nilalagay lang po namin sa isang tindahan. Tapos paglabas ko galing eskwelahan, labasan na namin ay dinadaanan ko. Ubos talaga. Kinukuha ko yung yung pera na, yung binta. Kinukuha. Araw-araw yun na dinadala ko isang basket. Minsan kung walang puto, gumagawa po si nanay ng bukayo. Yung ganito lang, puro bukayo. Pero yung ginagawang bukayo, yung medyo gulang na naniyog, na yung parang tumitigas na pinupurmang bilog. Tag ano po yung isa nun? Tagpiso lang sa una, tagpiso. Pero ngayon, meron po akong nakikita na isa ka balot, 10 yung laman na yung laki parang hulins na lang na tag 12 na po yung balot. 10 piraso. Tapos nilalagyan po ng mani sa gitna. Minsan nakakakita ko dito, bumibili po ako na masarap din yun iulam sa ganitong bahaw, yung bukayo. Ito, sa panahon ko pa noon, nag-aaral ako, mga 4th year high school, 1985. Yung isang ganito na naputo, pero malaki pa yun kasi yung hurmaan ni nanay, yung ginagamit yung yung baon ng niyog na inaano pa namin yun, kinikis-kis, linilinisan, pinapakintab, yun pong ginagamit. tas pag nagluluto si nanay, nandyan sa parang daba yung pangalan sa waray, yung daba, yung malaki. Tas inaanuhan po ng dahon ng saging, pinapalibutan, tapos binubutasan sa gitna na magkasya yung bao, pag ganito, tas tinatakpan na para po maluto. Tas pag naluto, meron pong misa na inaanuhan ng isang dahon ng saging, tapos ginaganon. Pak! Masarap pakinggan yung ingay. Pero ngayon, iba na. Yung hulmaan nila, yung gatas, lata ng gatas, hinati. Yun na po yung hulmaan dito sa sa binibilhan ko dito. Lata po ng mga gatas katulad ng kondensada or yung malaking lata ng sardinas, hinahati. Yun na po yung hurmaan nila ngayon. Lata, tapos ini-steam. Naman po ngayon na new generation, mga high-tech na. Hindi na po yung nahihirapan yung paggawa. Yun po. Pag nakita ko ito, nang umpisa ng pasukan nila siya, nakita ko kaagad, umano po sa mata ko. Sabi ko, ayan, may puto dyan. Na palagi ko po ito yung binibili. Tag-10 na ngayon yung isa, na samantala noong binta po namin ni nanay, tag-2 po. 2 pa lang. Ngayon, 10 pesos. Mahal na kasi yung kamuting kahoy. At ayan, nagkulimlim na naman po yung panahon. Ganyan lang po yung panahon namin ngayon. Umaaraw, kumukulimlim, tapos mahangin. As in, mahangin talaga. Nagkulimlim na naman. Ayan, puno na. Kailangan na natin patayin dito. Kila madam. Minsan, pag nandito si madam sa likod, tinatawag ko lang siya. Pero ngayon, parang walang tao.
O kaya baka nandyan na naman naglalaba, magulat na naman tayo. Madam? Wala kang tao. Yan. Dito po yung source namin. Ayan, ito. Napatay. Tapos, bubunutin dito. Ayan. Patay na. Luna, dali. Dali. Sakripisyado po yung tubig namin. Exercise na din. Ang lakas ng hangin at parang aakmang uulan. Yan. Parang naka-aircon lang po kami. Mahangin dito banda. Yan yung pwesto ni Pix dito. Nandito po si Pix natutulog. Tas ayaw niyang tumabi kay Sansan. At si Sansan yan yung kwarto niya, napaka-cute. Yung sofa bed, yan. Hindi niya pag natutulog siya, ganyan lang yung yung forma. Hindi na po niya yan inuunat. Ganyan lang talaga. Komportable na po siyang matulog diyan. Tas ayan, nagpagawa po siya kay Papa Bits ng hangiran ng mga damit, t-shirt. Nagpagawa po siya kay Papa Bits. Kasi hindi na po nagkakasya dito sa box. Yung iba yan, hinangir. Siya po yung nag-ayos diyan. Tingnan nyo. Naging maayos po siya. Naggawa siya ng mga hangir-hangiran. Siya po yung nag-aayos ng kwarto niya. Tapos pag pumapasok yung dalawa, pinapagalitan niya dahil nagkakalat daw. Pati yung bike niya nandito sa sa kwarto niya. Saka yan, mahangin. Mahangin din kasi nakakurtina lang po yan. Yan lang po yung pinaka nagsisilbing sara ni Sansan sa bintana niya. Kurtina. Pero meron naman po din yan plywood sa labas. Yan. Pero gusto lang niya ganyanin. Kasi pag humahangin, inililipad yung kurtina. Tsaka madilim kasi walang mga ilaw yung mga kwarto-kwarto namin. Yung nagsisilbing ilaw lang po sa 3 kwarto. Ito, pag binubuksan yung bumbilya na to, maliwanag na po dyan sa loob. Yan lang po yung sitwasyon ng namin. Munting masyon. Mansyon. Munting mansyon pala. Hindi masyon. Munting masyon. Munting mansyon. Yun. Sorry po. Tao lang nagkakamali. Patakag yaw-yaw. Hindi na pala mao. Maliwalas ang bahay pag kami-kami lang pong naiiwan ni Papa Bits. Walang maingay, walang kalat. Pero kung nandito na, lalong-lalo na ito si Sia, napakaingay na bata. Makulit. Kagabi na sila ang oras na natulog. Kasi ako di naman po ako nanonood ng pinanonood nilang episode. Lagi silang nanonood. Pumapasok na po ako sa kwarto. Tapos mga alas 9 na po yun. Kalimutan ko yung ingay nila. Tapos hindi ko na malayan na si Papa Bits pumasok na pala sa kwarto. Tapos pagkagising ko, alas 4 ng madaling araw. So, ibig sabihin, nakakatulog na po ako. Yun. Tapos, na po, hindi na po tayo nahirapang bumangon na di tulad noon na hindi pa ako nagpapa-check up na masakit yung likod dito. Tas yung
balakang ko na pag tumatayo ako na mahirap talaga iunat. Yun. Meron naman po ako ditong medisina na pang ano, pang sakit ng likod. Pain reliever. Sabi naman po ng doktor, pag wala ka nang nararamdaman ng sakit ng likod mo, huwag ka nang uminom. Yun, hindi na po ako umiinom. Yung ano na lang po yung iniinom ko ngayon, yung maintenance ko 2. Yun na lang. Thank you po sa new subscriber ko na nagbigay po siya ng PanMed, tapos para sa mga bata at para kay Papa Bit at sa aming lahat na. Thank you po sa inyo. At saka yung nagbigay din kay kay may timang na may nagpabigay din po sa akin. Timing naman po noon na follow up check up po ako. Timing lang po mayroon pong nagbigay na nabili ko din po ng medisina. Shout out po kay Ma'am Alma, na alala ko yun, galing kay Ma'am Alma. Shout out din po dyan kay Ate Betty. Shout out po din po sa inyo. Salamat sa suporta, sa walang sawang pagsusuporta po. Kumusta na po kayo? At nakikita ko mga post mo na palaging busy kayo, at saka happy family. Happy family and happy bonding. Thank you po din Ate Betty sa walang sawang pagsuporta. At sa silent viewer ko dyan na si Ate na galing Hawaii, from Hawaii. Alam niya po kung sino po siya. Hindi ko na lang po yung pangalan. Basta alam niya po na matagal na po kaming hindi usap dahil nabibisi din po ako. At alam kong busy din po siya. Shout out po sa inyong lahat, mga subscriber ko at sa mga viewers. Thank you po sa walang sawan yung panonood at yung hindi po nag-skip ng ads. Malaking tulong at bagay na po yan sa channel namin ni Papa Bits. Thank you po sa inyong lahat. God bless you. At God bless sa lahat at ingat lagi po tayo. At yun lang, laban lang. Kasi yun nga, kahit anong ingat po, talagang dadating na magkakaroon din po tayo ng mga kagaramdaman na mga ganito na nararamdaman natin. Siguro sign na po yan na nagkakaedad na po tayo. Wala pong tao na walang karamdaman. Yung karamdaman naman na hindi po grabe. Yung maagapan pa. So yun nga, ingat-ingat din. Ingat na lang po at na para humabahaba pa ang buhay. Ang bilis talaga ng araw. Ayan. Susundo na po si Papa Bits kay Sia. 11:40 na po. Dahil yung labas nila Sia mga 11:45. Magpupunta na lang si Papa Bits doon kasi ayan, nagkulimlim, baka pa umulan. Hindi makaalis. Ito po yung nila, yung sinihan. Yung projector. Paglaba ngayon dahil konti pa lang yung labahan natin. Bukas na kasi Merkulis, wash day. Labahin ng mga time ng paglaba ng mga uniform, pero yung uniform nila sansan hindi naman po na dahil palagi naman po tayong naglalaba. Kahapon naglaba po tayo, tas ngayon hindi naman,
bukas Merkulis naman PE uniform. So lalaban na natin yung mga uniform nila. Lang yung labahan natin. Saka siguro hanggang Friday lang po yung klase ng mga bata. Iwan ko kay Sansan dahil private naman po siya. Iwan ko kung kasama po siya sa sinasabing mid-year vacation, mid-year break sa 24 to 30 kasi yung naka-post lang doon mga public lang. Iwan ko kung kasama sila sila Sansan dahil private naman po sila. So bali ngayong hanggang Friday lang pong klase nila nila Crislin at saka ni Sia. So magbabakasyon na naman po tayo doon kay Jing. Pupunta naman po tayo doon kay Jing. Doon tayo magtatambay. Kasi meron pa ako doon kachika. Si Nanay Lourdes. Pero di lang pa ako sigurado kasi may plano po kami. Magpupunta doon sa Tabuelan, doon sa mama ni Alrets dahil meron pong doon si Mama Walin, baboy na binili na gagawin niyang inahin, papaanakin. Kasi gusto niya dalhin dito. Sabi ko, saan natin yan ilalagay? Wala na pong space. Mga aso nga, nahihirapan na ako dahil yung mga dumi nila, yung ihi na nagiging mamapanghi dito. Kung mayroon po tayong baboy dito, mas lalong babaho. Tas magagalit yung mga kapitbahay kasi yung may mga tangkal po dito, meron silang mga septic tank kasi dito sa likod sila train Chandria, may piggery talaga sila pero hindi po naamoy yung dahil nakapalibot yan, nakatrapal pati dito kila madam. Sa amin, saan namin ilalagay? Doon sa likod, doon sa pinaglalabhan ko. Dito wala naman space kasi nausog na itong bubong, nausog papunta dyan o isang na lang po yung allowance. So kay Mama Walin, saan natin ilalagay? O sige, sabi niya doon na lang sa sa Tabuelan kila Joy. So plano ni Mama Walin, magpupunta doon sila Christian, maggagawa po ng tangkal, yung kulungan ng baboy. Tutulungan po yung asawa ni Joy na maggawa. So yun, parang ni-schedule namin pag walang klase, magpupunta kami doon. So baka makapunta po kami doon sa Tabuelan. Dahil titingnan po namin yung yung baboy ni Mama Walin dito. Dalawa siguro, yung isa parang may pinaghahandaan si Mama Walin. Pag uwi niya, yun, may plano po siya. Yung isa, babae, gagawing inahin. Okay na? Ha? Ikaw, okay na? Nakakuha na sila, kasi yan, formado na kahapon, naka-short lang kasi. Para silang kumukuha ng death certificate. Death certificate. Andito na yung man. Bari mo maubos? Ha? Bari mo maubos yung balon? Uy! Uy! Siringhay guys! Nandito na po ako. Anay ilan? Adi may suray papangadara. Ikaw, pagluto. Gabay na siya, kay malakat na. Malakat na iya. Mabalik na Manila.
sana eh. Diriya daw makis. Nagprito si Pix ng tamban tuloy. Ito yung Malita City to. Sausawan. Yan, hindi tayo umabot kay Sia na nag-pray. Nanghalian po tayo, guys. Ayan, nakatalikod pala ako dyan sa ano. Hi, guys. Kain po tayo. Parang ito ba? Ha? Ay, ini. Uy, Diri. Ano? may checkpoint si Papa Mitch. Doon sa kanto. Pwede ba kutsara siya? Ha? Ay, pa niya. Pwede ba yung pa mabasa? Kanabang akong supo. Wala pa. Gigutom na ko. May sinasabi si Papa Mitch. Ano ng pinggan? Tuman, oh. Tuman. Inubos mo pag-prito niya. Prito. Yan, pagkuhan. 20 ay la. 20. 20 laitan. Ini? Tulikod-kat lang. Dan mo ira. Ini. Kain po tayo, guys. Kain. Magnalanghalian muna tayo. Ano tayo mo? So, kalin. Ha? May maaaring tapos. Tatong dito kay nagdahoot. Tatong dito ubos na. Ayaw na ito. Sabaw. Man. Ano? Okay na. Huwag bit. Masarap. Adi man mo pa eh. Sitaw. Patani. Tamban tuloy. Hindi naman marang siya. Sasauta. Saka may balbakwa si Papa Bits. Hindi May naman marang. balbakwa. Hindi rin maharang. Ang ka nga nagpansin kanto na marang. Sasauta. Nagkakaroon ko ito. Hindi na marang. Hindi naman marang. Sasauta. Ngayon. Masarang. Ano? Ano? Sus. Sige na. Sausaw na. Hindi naman marang. Sausaw na. Sausaw man. Sausaw. Ito man ito. Harang. Ano? Magkakaroon ko lang ito. Pagkakaroon. Piskanton. Inaano mo lang piskanton? Hindi naman it maharang. Ayun, sumausaw si Sia dahil maanghang daw. Ha? Kaya tayo malapit na. Balbakwa. Nag-tiktok man kami ni Kuya, no? Tumayo ka mo. Naano ma? Wow! Ang sarap ng balbakwa. Dari makarub-karub ba?
Balbakwa. Ikaw na siya. Nandito na si Chrislyn, alas 3 pa lang. Pinakuha na sila ng teacher nila dahil magpa-practice daw ng sinulog yung mga teacher ngayon. Kayo, hindi kayo kasali? Ha? Iwan ko lang. Huwag ka nang sumali dahil nandun yan sa city. Malayo yan. Mga teacher lang siguro yung mga gaano. Kakadlok ito. Mga teacher lang yung sasali. Kaya si Tito Jing mo rin ngayon, busy. At saka, ayan, mahangin. Hi. Napakalamig po yung panahon. Hi guys, doon tayo sa labas. Doon sa salaba. Dito daw kami sa labas, sabi ni Chrislyn. Nahihiga ako. Bakit? Anong balita? Ha? Anong balita? May balita. Ano papabasa mo? Pasurat. Gadi. Ano yung pinapabasa mo? Ay, Nini. Oh, reminders 16 December 16, 2024. Kanan boys kuan, kanan mga lalaki. BSP Camp Friday. Di January alas 12 to Huibis hapdilan klase. Hapdilan klase kay may dakamukuan. Two days kuan hapdi Huibis Biyernes hapdilat klase niyo kay kuan Cub Scout. Umulan na po siya, isasara natin dahil pumapasok yung ulan. Umulan. Umulan na mahangin. Malamig po yung panahon, malamig. Maulan na sa bukid. Ayan, tingnan nyo. Maputi. Maputi yung bukid dahil sa ulan. Parang may bagyo talaga. Lumalakas po yung ulan, lumalakas. Hi guys. Ayan, parang bagyo. Parang bagyo, guys. Badak, ang kahit na ito. Malakas ang hangin.
Kainan na naman guys dahil gabi na. Ayan, maghahaponan na po kami. Magpre-pray si Ate Crislin at siya. Blessings, our Lord, for giving thy gift, which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. The name of the Father, Son, and Holy Spirit. Kainan na! Ulam po, adobong, tulingan at saka talong. Talong at sitaw. Papa Bits. Kain tayo! Wow, ang gwapo ni Papa Bits. Buyag daw kasi gabi. Si Sansan andon nagaano pa ng basketball. Naglalaro. Manaya. O kumain na ya? Ay, kumain na pala si Sansan. Kaya pala, hindi natitinag sa kinalalagyan niya. Pritan bunay. Dalawa natdog. Timali. Nag-aarte na naman si Sia. Gusto niya yung bulad. Gusto ng bulad na merong isda. Naman, hapunan. Kainan. Siyempre kainan. Nabunay. Gabi na. Ang bulay. Sura. Hindi na bulay. Ay, mainit. Ay. Ito kayo sa man ito. Pareho ito. Mapangkan. Tarong sa sosaw. Sinusaw mo. Biar gani? Biar sabaw. Na. Oh, saw siya. Bigan. Ayam. Saan mga gabi? Hindi pala ako naligo saan ganun panbado ko kagabi. Yung gamit ko. Kasi maginaw. Kain po kayo. Naligo ako kaninang maaga pa. Pero nagilamos ako ha. Sabi pa nga ni Crislin, ano daw, pag ano po niya ako ng tubig. Magpakulo daw ako bukas kasi malamig. Malamig kasi yung anong tubig. Ako, naligo pa ako kanina mga alas 8. Malamig pa rin. Sabi ni Crislin, mag-ano daw ako, mag-init ng tubig. Ito, tabi ng paksiw. O, kakadatot karaha pagkuhan. Paglaso. Kadatot karaha. Kuhan, butan. Ha? Maraming kutsara, hindi ginagamit. Mayarang ini? Mayarang? Duray. Wala parang. Lang pa. Lang lang. Buwas na. Kain po tayo. Kasama namin si Mama Walin kumain na yan. Nandun po siya sa cellphone. Hindi ka man nakaroon. Ano niya? Okay.
Malamig yung panahon pero si Sia yan pinapagpawisan kasi malikot. Sige na. Talon po siya ng talon. Nagbabasketball siya sa t-shirt ng papa niya. Inahagis-hagis. Samantala kami nagluluto, siya parang ano, parang pitik ihi. Talon ng talon. Na. Tanon. Dam patin tanon. Yan eh. Winner na naman silang dalawa dahil yan si nag-iinerte talaga. Oh. Papauwin ko na yung papa niya bukas. Papabalikin ko na ng Maynila. Oh. Punot imo babat kanon. Bitin miyakan. Your mouth is full. Sorry, God, your mouth is full. Tulon. Duntok ko no. Duntok. Oh, ano sige daw? Sige Chrislyn. Duntok. Ano? Suntok na suntok. Magduntok. Because Duntok. is full. Ha? Your mouth is full. Sasabihin na naman dyan ng viewers na si Sia, turuan nyo ng formal na pagkain. Kasi nagpapabibi naman po siya, guys. Papabibi po siya sa papa niya. Ano kaya kung silang dalawa paluin ko? Paluhurin. Oh. Sina kauna?